Sobrang init na ngayong panahon. It's summertime in New Zealand. Pagkatapos na natin mag-lunch, prepare tayo trabaho. And it's super hot. Temperature at the moment maybe nasa 26, 25. Sobrang init. Tuloy pa rin yung ating trabaho. Medyo may sipon nga ako eh. Pero okay lang yan. Laban pa rin. Yan. Very important, sunscreen and then eye protection or kasi masyadong maliwanag eh. So yun, kakatapos lang nating lunchtime and then balik tayo sa farm. And yeah, wala pang plano kung ano ang mangyayari mamaya, kaya samahan nyo ako. Let's go guys. So this afternoon, hindi tayo magmi-milking kasi si Jomel yung first herd and then si Vince yung second herd. And then tayo yung spare na person. So mangyayari is ako yung outside person. So wala naman masyadong utos. So naghanap na lang ako ng pwedeng gawin. Then pansin natin na medyo puno na yung mga basurahan natin. So ang gagawin natin this afternoon is magiging basurero tayo. So hindi lang puro milking yung aming trabaho dito sa farm. Kagaya dito, meron din tayong mga trabaho like pagbabasura, pagmamawer, like magmi-maintain ng farm. So this time of the year, nag-spray din tayo ng mga thistles, yung mga weeds. So minsan pagka wala na talagang utos yung mga boss natin, so tayo na lang yung kusa na gagalaw. Tayo na lang kusa na maghanap kung ano ang pwede natin gawin dito sa farm. So as long as meron tayong ginagawa, and then we'll keep ourselves busy. Ha! English yun. So tara guys, magbasura na tayo. Marami tayong satsat. So meron tayong mga basurahan dito sa may workshop. Konti lang yung basura dito. So ito yung ating workshop. And meron tayong basurahan dito din. Kunin natin ito. Lagay natin sa labas. And then dito sa New Zealand is ino-observe natin yung recycling. So i-segregate din natin yung mga basura na recycling at saka sa general rubbish. Oops, ito recycling to, so ilagay natin ito sa may recycling. Ito plastic din ito. Dami na may basura, mga Christmas lights. Ewan ko kung kaya ko ito buhatin. Sobrang init. Negro na tayo ito. Baka sabihin nyo naman masyadong madali yung ginagawa ko Sobrang hirap. Pero tiis-tiis lang talaga. Check din natin tong basura nila boss. Kunti lang pero kukunin na lang natin. Dadalhin na natin yung mga basura doon sa may shed kasi nandun yung ating rubbish bins. So
Doon natin idadump itong mga basura. And then salin din natin yung basura na nasa shed. So dito natin tinatapon yung basura malapit sa may shed. Diyan yung shed. Ito yung basurahan. So pinipick up to ng Enviro Waste. So sila yung parang waste company na nag-pick up ng mga basura sa mga farms, sa mga rural areas. So dito yung general rubbish and then dito yung recycling. So segregate pa natin yung mga nakuha nating basura. And doon naman yung mga bottles. Siyempre, so tayo ng gloves. Kasi dirty yan, diba? Dirty yan. Ayaw natin ma-dirty. Pero dito sa dirty na jobs na ito guys, dito tayo kumikita ng malinis na pera. Okay lang kahit dirty, basta yung trabaho natin is marangal, malinis. Wala tayong pinakapakang tao pala. So segregate natin yung mga basura. Ibahin lang natin yung glass. Iba yung container para sa glass. Plastic. Glass dito muna, glass. Cans. Puro making na yung trabaho ng Grey Farmer guys. Kung alam nyo lang, marami pang mas dirty jobs kesa dito. Natin lang yung sanay-sanay na tiis-tiis lang. I-flatten. Meron tayong good news. Finally, tayo na ngayon ay isang certified na New Zealand citizen. Yay! Very thankful tayo kasi tayo ay naging New Zealand citizen na, or tayo na ay ganap na Kiwi. So hindi na tayo Filipino passport, tayo na ngayon ay isang New Zealand passport. Yung buong pamilya pala natin is Kiwi na. So maraming salamat talaga. And then malaki din ang pasalamat ko sa misis ko kasi medyo naging quick yung ating pathway going for residency and then to citizenship. And then shout out din sa mga pamilya namin. Maraming salamat sa suporta na binigay nyo. Hard work pays off. Kahit gano'n man kahirap yung trabaho overseas, mapalayo sa pamilya, at least nakikita natin na meron ding resulta yung ating paghihirap, yung ating hard work. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat talaga. Sobrang saya. So nakapag-vlog pala tayo doon sa may oath-taking ceremony ng ating citizenship. So yan, ipapakita natin sa inyo kung anong nangyari doon. Then guys, nakapag-prepare na tayo and ngayon papunta na tayo sa town. Kita nyo naman, ayos na ayos tayo ngayon. Gwapong-gwapo at saka gandang-ganda. Hi Mai! Hi! Oh, grabing sexy! Try natin na i-vlog ang moment na ito kasi special to, very special na milestone na ating nakamit sa ating journey dito sa New Zealand. Ayun, sinamahan tayo ni RD. Salamat. Allow tayo na magdala ng guest. And then si RD ang na-choose natin na maging guest. Maraming salamat. Photographer. Or photographer. Photographer. So ito yung ating oath. Basahin mo. Ikaw hindi ka na mag-oath, citizen ka na bin. Papa, smile. Hello mga citizen.
serve the laws of New Zealand and fulfill my duties as a New Zealand citizen. Help me God. Nasya kami ang pinakauna. Shout out sa mga taga-Amlang. I would like to congratulate each and every one of you. Thank you for making Ashburton your home. You are all an important part of our community. Ito kasi natama siyang palok ba? Congratulations! Shout out kay RD. Alright guys, the fun part is the eating. May konting snack dito. Higit ng paw-paw. Ay, sipura ko. Alang strawberry, nahulog. Alright guys, yun nga, naabot na natin ang ating milestone this day. Tayo na ay isang certified na New Zealand citizens. Thank you Lord, thank you New Zealand. I think that's it. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan niyo ang video, like and subscribe. See you on the next one. Bye! Bye Nabi!